Napakahirap magkaroon ng crush, lalo sa mga introvert individual. Bakit ba kasi hindi tayo lahat pare-parehong hinulma na maging extrovert na easy-easy lang magpakabibo at magpakilala sa mga crush natin? Puro tayo overthink na, sino ba naman akong generic empanada lang? Ilocos empanada ka, na gusto ng lahat. Ang disheartening promise, mas may pag-aasa pa atang umasenso ang Pilipinas kaysa magkaroon tayo ng small interactions sa mga crush natin. Ops, teka, take it back. Mas imposible ata yung una kong sinabi and partida, si Ayu, yung crush ko. Mina, what's up? For some reason, nagkaroon ako ng curiosity about sa BL anime. Oy, calm down. Nasa matuwid na daan pa rin ang inyong lingkod, pero there's something in here lang talaga na nagustuhan ko. Probably yung art style na may pagka Rumiko Takahashi, aka old school vibes na charming and unique na sa panahon ngayon. Anyway, ito ang anime na Go For It Nakamura. Isang simpleng romantic comedy BL anime sa lineup ng Spring 2026. Napakasimple lang naman ang kwento nito. In fact, kaya to ikwento sa 3 emoji parang ganito. Nagets nyo ba? Kung hindi, stay lang kayo dito sa video. Siya si Nakamura. Hindi ko na isi-sugarcoat pero isa siyang closet gay. Konting info lang, pag sinabing closet gay, sila yung mga gays na hindi pa totally ladlad. Lalaking-lalaki pa rin sila kumilos, umasta o makitungo sa ibang tao, and ganyan si Nakamura. Hindi pa nakatulong na hindi ganun ka-okay yung social skills niya kaya hirap siya makipag-interact sa ibang tao. And ang pagiging socially awkward ang isa sa recipe for disaster kapag may crush ka. Si Nakamura ay head over heels sa kanyang classmate na si Hirose, kaso paano nga siya makakapag first move sa taong gustong gusto niya? Ni simpleng hi lang hindi niya magawa tapos napapaligiran pa si Hirose ng mga barkadang nakabakod sa kanya. Well, dahil simpleng slice of life at romantic comedy lang naman itong Go For It Nakamura, wala naman na sigurong need over-explain pa dito kasi basically, panonoorin lang natin mag-bloom yung relationship nilang dalawa if ever man sumakses yung feelings ni Nakamura kay Hirose. Kung straight guy ka na hesitant manood ng PL anime, well, sa 3 episode na napanood ko, I can say nasa scale ng bading na ata ako pare. Level, nasa around 3 out of 10 pa lang tong Go For It Nakamura. May enjoy nyo tong anime dahil sa mga funny gags ito and mababypass nyo yung BL element if yun ang concern nyo. Pero bakit ba need i-bypass? Hindi naman bading to si Nakamura. Isa siyang guding. One last thing, kung meron nagpahook sa akin dito sa Go For It Nakamura, ito yung 80s aesthetic or art style na ang nostalgic panoorin, and cherry on top pa dyan, every episode iba-iba ang ginamit nilang ending theme na mostly na-release noon pang Showa at Heisei era. Medyo complicated ipaliwanag yung Showa at Heisei era kung wala kayong prior knowledge sa Japanese history. So basically, dito sa atin sa Pilipinas, try nyo lang makinig ng tugtog sa radyo ng mga nanay nyo tuwing linggo ng umaga and yun na yun! Overall, masaya panoorin tong Go For It Nakamura kung hanap mo lang ng simple puppy love at romantic comedy anime na hindi kailangan seryosohin. Saka feeling ko regardless of gender naman, especially sa introvert gaya ko, makakarelate ka sa karakter ni Nakamura. Delulong gumagawa ng mga fake scenarios sa utak nila. Sige, i-deny nyo. Hindi kayo magkaka-organic encounter ng crush nyo. So, that's it me na nag-enjoy ba kayo sa video? If oo, give me a thumbs up. Ano masabi nyo dito sa anime na to? Comment down below. With that, well, yun lang!